Pang-10 kabanata. Catherine's POV. Good morning Mommy Pretty. Bungad ng mga anak ko, sa pagmulat pa lang ng mga mata ko. Agad na gumuhit ang ngiti ko, saka dinala sila pahiga at pinugpog sa halik. Good morning to my babies. Hagik-hak nila ang namayani sa loob ng room, na siyang nagpataba sa puso ko. Mommy stop na po, baby Zia said habang di tumatawa. While, si Kuya Ryle naman ay nakabusangot na ngayon. Mahina akong tumawa, at tumigil na sa pagkiss at pagkiliti sa kanila. Mommy you're so annoying. Tila ba nagtatampong turan ni Ryle, at ngumuso na rin. Sabay kaming nagtinginan ni Baby Zia, at sabay kaming lumapit kay Ryle at sinugod ito ng kilati at halik. Mas lalong ngumuso si Ryle, ngunit kalaunan ay tumawa rin ito. Tumigil kami ni Baby Zia sa pagkiliti kay Ryle, dahil nangilid na rin ang luha nito, dahil sa ketatawa. Ang saya ko, how I wish di pa sila lumaki, dahil siguradong di ko namin ito magagawa paglaki nila. Sabay-sabay kaming humiga sa kama, at napatingala sa kisami, naghahabol kami ng hininga dahil sa ginawa namin. Nasa gitna ako ng dalawa, kaya tumagilid silang humiga para makita nila ako. Mommy. Zia call me and stare my eye. Yes baby. Mommy thank you. Madamdami na saad ni Zia at naluluha na. For what baby? Thank you for everything po. Turan niya at mas lumuha ang mata niya. Ngumiti ako at hinaplos ang dalawang pisngi niya, at pinag-espada ang ilong namin. Baby it's my role to give everything para sa inyo ni Kuya, kayo yung naging kulay ng buhay ni Mommy. And I'm doing all of this, because I love you both so much. I kiss her forehead and smile wild to her, Mommy. Tawag naman ni Ryle kaya napabilang ang tingin ko dito, yes Kuya Ryle. Thank you Mom. He said and stared me with full of sincerely, and full of thankful sight. My pleasure baby Kuya Ryle. Naluluha akong ngumiti at pinag-espada ang ilong namin. Thanks Mom because even Dad is not with us, you still give your best to give our needs. Mom, you never failed to be our mother. If we are your color in your life, then you were our light and superhero. Naluluha ring saad ni Ryle at dinakma ako ng yakap, naramdaman ko rin ang pagyakap ni Zia, sa likuran ko kaya mas lalo ako naluluha. No babies, thank you so much. Dahil kung hindi kayo dumating sa buhay ni Mommy, siguro ngayon nasa pariwara na ako. I can't imagine my life without you both mga anak. Kayo ang buhay ni Mommy, hindi ko kakayanin mga anak, kapag may mangyayaring masama sa inyo. Hindi ko kaya, mahal na mahal kayo ni Mommy, at gagawin lahat ni Mommy para maibigay lahat ng kailangan nila, at mamahalin at aalagaan kayo ni Mommy, sa abot ng kaya niya. Mahal ko kayo more than my life mga anak ko. Sabay ko silang niyakap ng mahigpit, at hinalik-halikan ang kanilang mukha, we love you too so much Mommy. Saad nila pareho at sabay na humulik sa pisngi ko, na mayani ang katahimikan, na para bang dinadama namin ang bawat sandaling iyon. Okay let's get up, your grandpa excited to see you. Okay po. Tumayo kami at umakbay si Ryle sa kapatid niya, at sabay silang lumabas sa room ko, but before that they kiss me again, I feel overwhelmed, nag-uumapo at kasiyahan sa puso ko. Muli akong napaluha at tumingin sa kawalan, wala akong ibang hangad kundi ang kasiyahan nila pareho, pero ako itong pinapasaya nila. Mahal ko sila no, mahal na mahal ko sila, at hindi ko hahayaang makuha sila ni Matthew sakin. Alam kong hindi ko dapat ipagkait ang mga bata sa kanya, pero ewan ko pa basta hindi ko kayang mawala sila sa pudor ko, hindi ko kakayanin hindi. Good morning Grandpa. Sabay na bati ng kambal at agad na nagmano sa lolo nila. Ang paggalang ang siyang itunuro sa kanila, na kahit ano pa man ang ginawa ng isang tao sa kanila man o sa iba, mananatili dapat ang paggalang nila. I wild smile and greet Dad also. Good morning too, let's eat. Nagpahanda ako ng mga favorites nyo. Masayang saad ni Dad at binuhat pa ang dalawa para iupo. Thanks Lolo. Zia and Ryle thanked their grandpa. Do you mean yung lutong chicken curry po ni Mommy po Lolo? Hyper na tanong ni Zia. Yes apo but hindi ang Mommy nyo ang nagluto, si Nanay Peka nyo. Tugon ni Zia. Mommy can you cook po? Ryle asked and stared me begging. No baby, may hinanda na sila at ito ang kakainin nyo.
Come on, try to taste it, tapos kapag di pumasa sa inyo magluluto si mommy. Ngumiti ako at tumanggo naman sila. Si Ryle linagyan niya ng chicken curry yung pinggan ni Zia bago siya kumuha ng sa kanya. Ang sweet naman ni kuya. Seryoso silang tumikim at sabay na ng laki ng mata, na siyang ikinatuwa namin ni dad. Maybe nasarapan sila, mommy, ang sarap po. It tastes like your chicken curry, but I more love yours po. Turan ni Zia na siyang ikinatango ni Ryle means, sang-ayon siya sa sinabi ng kapatid niya. Walang duda anak nga ni Matthew ang mga ito. Well, Matthew also love my chicken curry, kaya malamang sa malamang kay Matthew nila nakuha. Natawa naman si dad, at masayang pinagmamasdan ang dalawang masaganang kumakain na. Masayang pinagsaluhan namin ang nakahandang pagkain, at pagkatapos nun ay sabay na sila pumanhik sa taas, para maghanda sa pagligo nila sa swimming pool. Request iyon nila sa lolo nila, na siyang pinagbigyan naman ni dad. Ang pool dito ay may para sa bata lang na part, kung bagaong isang pool na hati sa dalawa, so sa ngayon may nakaharang sa gitna ng pool, tanda na di sila pwedeng lumampas sa harang na iyon. Masaya silang nagtatampisaw sa pool, habang ako nandito at pinagmamasdan sila. Wala naman dapat akong ikabahala, dahil marunong rin silang lumangoy. Babies be careful, okay? I shout and straightly stare at them. Tanda na seryoso ako, at ayaw ko lang na may mangyaring masama sa kanila, kahit alam pa nila ang paglangoy. Yes mommy, Ryle asked me. Yes kuya Ryle. Can you join us po? I smile and nod. Tumayo ako at tinanggal ang takip sa katawan ko. Nakabakini kasi ako, pareho kami ni Zia, well pati rin naman si Ryle, pero kulang pang short nila, may sandong damit rin siya pero ayaw niyang isuot. Buo, hiyaw ng kung sino, kaya napabilang ang tingin ko sa pinto, papasok sa pool area. Nakita kong nakatingin sa gawi ko ang mga katulong, at kasama nila si dad at si Manang Peka. Nakangiti sila at masayang pinagmamasdan kami. Nahiya naman ako kaya ngumiti ako ng kunti sa kanila, at muling ibinaling ang tingin sa kambal. You're so sexy mommy. Zia shout and wave her hand, habang nasisiyahan siyang nakikita akong papalapit sa kanila. Masaya akong nakibonding sa kanila, hanggang maghapon. Catherine's POV. Umaga na naman, and today is the day I should visit the lot, which is the extension to our shop, but due to the unpleasant buyer, the lot is not mine now, but yeah, I will do everything para makuha iyon. Naiinis na naman ako na naiirita. But no matter what happen, kukunin ko iyon sa ayaw at sa gusto man, ng bagong mayari. I arrived at exactly 8 o'clock, pinagmasdan ko ang shop, nagbunga ang lahat ng paghihirap ko, ngayon marami na ang branch ng shop na ito. It's all worth it. Ma'am Catherine, welcome back ma'am. Tawag ng assistance manager ko. Thank you Jane, anyway how's the shop? I asked her habang naglalakad papasok sa shop. It's doing well ma'am, kahapon po habang nag-inventory po ako. Tumaas ang rate ng revenue po ng shop, and bumaba rin po ang mga expenses and liabilities. Nakangiting impormo niya sa akin. Good to heard, good job Jane, by the way ano na balita sa lote, na dapat bibilhin natin for the extension of this shop? I asked her and sit and start rooming my item my office. Ma'am iyon nga po ayaw niyang ibigay, kahit anong pakiusap ko po. Tapos napaka-privacy rin po niya. Until now, hindi ko pa po alam pangalan ng totoong mayari, dahil secretary niya ang nakakausap ko po. I can sense to her tone na nagagalit na rin ito. Well, I feel her. Don't worry, just set meeting between me and the real owner. Thank you Jane, you may leave now. I smiled and continued checking a lot of paper folders in my table. Copy ma'am, thank you po. Have a great day. Arg. Ang dami sumasakit ulo ko. Patuloy lang ako sa pagbasa at pag-analyze, sa bawat transaksyon na nangyayari noong wala pa ako dito. Well, tama nga ang sinabi ni Jane. The revenue of this shop is getting higher and higher, I must take step para makuha talaga ang lot na iyon. Knock knock, yes, come in. Ma'am, your meeting with the mystery guy, who owned the lot will start in 15 minutes ma'am. Okay. Thanks, she left and I start fixing the mess in my table. Well,
I'll make that mystery guy forgot the lock. I retouch and wiping my lipstick. And I hand my bag, and I out from my office. I proceed to the conference room. Ma'am, nasa loob na po siya. Ang gwapo. Impit na tili ni Jane. Tinanguan ko na lang siya at pinakalma ang kabog sa dibdib ko. As I step in and open the door, a familiar perfume stick in my nose. It's Matthew perfume. What the heck? Welcome back, wife. He's smiling from ear to ear and smirk afterwards. What are you doing here? I angrily yell at him. Is that how you greet your new neighbor? What the heck? So, arg. Come on Matthew, don't play around. I rolled my eyes and sit in front of him. I'm not, thus I am. He seriously said. I don't care what he said, and just straight to my point. You're the owner of the lot I'm wanted to buy. Unfortunately yes, and I'm here to deal it with you. You want the lot. He's teasing me. Well yes, and I want to get it from you. I stared at him and I seriously opened the folder. Here's the argument I want to deal with you. I give the folder to him, and he start reading and I continue talking. I'll pay you twice. Do you think, ganun ako kababaw para ibigay sa'yo ang lupa? He straightly stared me and he start nearing his face to mine. Matthew, don't be so hard-headed. I want the lot. I yelled and angrily stared him. I can't and you won't have. He fixed and finally said. But why? I whisper at nagbaba ako ng tingin. Hindi ako muling kumibo, at nanatili na lang ako parang binagsakan ng langit at lupa. Gosh. I changed my mind. He said that made me look to him. Really? Pumapayag ka na? I happily and hyper said, while looking at him hopefully. Yes, but in one condition. Then, what is it? Agapan kong saad, habang nakatingin sa kanya. Don't tell me, no. Live in my house with our children. He directly said with serious tone. No, mahina kong bulong sabay iling, not, my children. Accept or leave it. He smirked and shake his head. No, not my babies. I angrily said at padabog na tumayo, at hinampas ang lamesa, kung ganon, tapos ang usapan. Saad niya habang lumalapit sa akin. Umatras ako hanggang maramdaman ko ang pader sa likuran ko. Think wisely baby ko, you will have the lot you dreaming for, and plus the complete family that our children dreaming will be granted. And take note, makakasama mo rin ang kambal, dahil nakatira tayo sa iisang bahay, means I will not file custody case anymore. Itinulak niya ako ng mahina, upang mas mapalapit ako sa pader, at nagkaroon siya ng pagkakataon para amuyin ang leeg ko. Kung gagawin ko ang gusto niya, pwedeng ngang maibigay ko sa mga anak ko na magkaroon sila ng kompletong pamilya, pero kulang naman ito sa pagmamahal. Hindi pwede. Hindi ba talaga pwede o takot ka lang? Masuyo niyang saad habang maliit-liit niyang hinahalikan ang leeg ko. Tumigil ka nga. Itinulak ko siya ng malakas, dahilan para tumama ang likuran nito sa kanto ng lamesa. Napatulala naman ako habang pinagmamasdan siya. Agad siyang lumayo sa lamesa, habang mahinang tumatalo ng kunti, at hinihimas ang nataman sa likod niya. Sorry, mahina kong pahumanhin, habang nakatingin ako sa kanya. Galit na bamaling ang tingin nito sakin, at tinulak niya rin ako papalapit muli sa pader. At sa hindi ko inaakalang pagkakataon, mapusok niya akong hinalikan, habang may kinagat ng mahina ang ibaba kong labi, dahilan para malasaan ko ang dugo mula sa labi ko. Agad lumaki ang mata ko, at pilit siyang tinutulak, ngunit masyado siyang malakas. At sa tingin ko'y pinaghandaan niya talaga, ang paghigpit niya rin sa balakang ko, habang madiin niya peren akong hinahalikan. Sa dala ng tawag laman, napatugon ako sa halik niyang nag-aalab, na siyang ikinangiti niya, dahil naramdaman kong kumerba ang kanyang mga labi. Mahina akong napaungol, habang ikanawit ang kamay ko sa kanyang batok, at mas lalong tumugon sa kanyang halik. Hindi ko alam ngunit masaya ako at gusto ko ang nangyayari ngayon. Ma'am, okay ka lang po ba? Nag-aalalang sigaw ni Jane, habang nasa pinto ito at gulat na gulat sa nasaksihan. Agad kong naitulak si Matthew, na sa ikalawang pagkakataon, muling naitama ang likod nito sa kanto ng lamesa,
ngunit ipinagsawang bahala ko iyon, at si Jane ang tinitigan ko ng nakakahiya. Sorry po. Namyu lang saad niya at kumari pa ito ng takbo palabas, habang ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang mga mata, habang nakatikom rin ang bibig nito. Sa kabila ng lahat, she still look cute. Ako naman itong nahihiya at galit tumingin kay Matthew. He smirk at nakakaloko itong ngumiti. Well, she just watched Liv kissing. I hope she enjoyed. Tumawa ito at nangaasar paring tumitig sa akin. She. Tumigil ka nga, agapan kong sermon sa kanya, at ang loko mas lalo itong tumawa. You like the kiss, Mrs. Arevales. That means you still love me then, baby ko. Muli itong lumapit sa akin, at nakangisi itong inilapit ang mukha sa mukha ko. The kiss is nothing but a kiss only. Wag mo ngang lagyan ng mali siya ang pagtugon sa halik mo. I said and stared him na siyang ikinagalit niya, at muli niya akong tinulak sa pader, habang mahigpit nitong hinawakan ang magkabilang balikat ko. Don't try me, Catherine, you know me kapag galit ako kaya wag mo akong subukan. Darating ka ngayong nalalapit na Sabado sa bahay, habang kasama mo ang mga anak natin, kung ayaw mo tuluyan ko silang kunin sayo. Bye baby ko. He said and kissed me in my forehead, before he left me in the room. Nanghihina ako at nangangatong na rin ang tuhod ko, kaya umupo ako at tumitig sa kawalan. Alam kong seryoso na siya sa sinabi niya kanina, at hindi ko gusto ang nangyayari at pwede pang mangyari. Hindi ako papayag. Pero may mock-up akong kasiyahan sa puso ko, dahil sa wakas tanggap niya ng buo ang kambal, kahit matagal kong inilihim. Masaya rin ako dahil muli kong nalasap ang halik ng isang Matthew Arevales, na siyang kinababaliwan ko noon hanggang ngayon. Oo, inaamin ko na. Nagustuhan ko ang halik niya, ngunit hanggang doon na lang iyon. Tapos na ako sa puntong nagpakabaliw ako, dahil sa pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. I'm done. Catherine's POV. Hapon na pero ni hindi ko magawang tumayo sa upuan ko, dahil sa rami ng dapat kong pirmahan at tapusin. I lost my interest in doing my job, because of what happened earlier between me and Matthew. Tumayo ako at isinakbit ang bag ko sa aking balikat, uuwi na ako pero dadaan muna ako sa lote. Jane, ikaw na bahala dito. Uuwi na ako. Alam ko kay Jane habang nagliligpit na rin ng mga gamit niya, maybe uuwi na rin siya. Okay po ma'am. Goodbye po. Bye. Ngumiti ako sa kanya at kumaway, sabay labas sa pintuan at kumaliwa, papalapit sa bakanting lote na dapat bibilhin namin. Tumayo ako at pinagmasdan ang paligid. Bawat kapaligiran, makikita ang berde at napakagan ito sa mata. I feel relieved. Akala ko di nakita maaabutan pa. Turan ng kung sino sa likuran ko, kaya napabilang ang tingin ko dito. Oh, Josh, anong ginagawa mo dito? Sasanduan sana kita, pero sabi ng assist mo nakalabas ka na raw, buti nakita kita kanina. Eto ba yung lupang bibilhin mo sana? Yes but I think hindi na kailangan pa. Malungkot kung saad at ibinalik ang tingin sa lupa at kapaligiran. Why? Is there any problem? He sounds sad too, but I can't change the fact na hindi ko na nga ito makukuha pa. Hindi ko kayang ipalit ang lupang ito sa mga anak ko, Josh. Umarap muli ako kay Josh, at bumuhos ang luhang kanina pa gustong pamatak. Lumapit si Josh sakin at yinakap ako ng mahigpit. Tumugon ako sa kanyang yakap at muling nagsalita. Gusto ni Matthew na umuwi kami sa bahay namin noon, kasama ang kambal. Hindi umimik si Josh kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi ko gugustuhing umuwi sa bahay, na kung saan naranasan at nakaramdam ako ng pag-iisa at sakit. Ayaw kong mabuo ang pamilya namin, dahil lang sa kagustuhan ni Matthew at sa maling pamamaraan niya, para muli kaming bumalik sa kanya. Josh, hindi ko kayang imulat sa mga anak ko, na buo nga ang pamilya nila, pero kulang naman sa pagmamahal. Stop talking and thinking too much. Saad niya at mas humigpit ang yakap niya sa akin. Hindi ko kayang isakripisyo ang mga anak ko, Josh. Kumagulgol na ako at mukhang dinadamayan ako ng panahon, dahil biglang kumulog ng malakas at bumuhos ang malakas na ulan, ngunit di kami gumalaw sa kinakatayuan namin. Stop crying, Catherine. Bilang isang lalaki, alam kong ginagawa ni Matthew iyon, para muli kayong bumalik sa kanya, lalong-lalo ka na. Alam niya kasi na kung sa matiwasay na usapan, hindi kanya mapipilit,
kaya sa paraang mali ang ginagawa niya. Wala akong naging tugon kay Josh, at mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ko. Gusto ko lang namang mailabas, lahat ng hinanakit sa puso ko, dahil kapag hindi ko ilabas mas lalo akong manghihina, at nawawalan ng lakas para muling lumaban at bumangon. Umiwalay ako kay Josh, at mahina kaming tumawa, habang ako naman ay sumisinghot pa. Ngumiti ako sa kanya at mabilis na humulik sa pisngi niya, at tumakbong pumunta sa pinakasentro ng lupain, at dinama ang yulang dumadampi sa buong katawan ko. Sa ganitong paraan nararamdaman kong malaya ako, at hindi nag-iisa. Karamay ko ang langit na umiiyak. Hindi matigil ang pagbuhos ng luha ko, ganoon rin ang ulan. Sana wag huminto dahil sa ganitong paraan, hindi rin makikita ang bawat bakas ng luha, na nanggagaling sa mga mata ko. Sa bawat dampi ng patak ng ulan, para bang tinatangay rin ito, ang bawat dugong nanggagaling sa puso kong sugatan. Tumawa ako ng malakas ng patakbo ring lumapit sa akin si Josh, pero bago iyon muntik muna itong madulas, kaya pati siya napatawa na rin, habang nagtatampisaw kami sa ulan, nang napagod kami, umupo kami pareho sa semento, dahil kahit naman samilong pa kami, wala nang silbi dahil basang-basa na kami pareho. Thank you Josh, not only this time but for all those years that you've been there for me and the twins. Maraming salamat Josh. Sa ikalawang pagkakataon, muli akong yamakap kay Josh, at sa kalaunan ay sumandal ako sa kanyang dibdib. No, I should be the one who say thank you Catherine, because when the time that Dad forsake me, because of my unpleasant deeds before, you and the twins still accept me, and show me that not everyone has like Dad. You proved that I can do better, and make it right despite all the things happened from my past. Silence it up around, and only the sound of the rain audibly. After minutes, huni ng malakas na busina ang gamulat sa amin ni Josh. In a bit seconds, nakita ko na lang na nakahandusay sa semento si Josh, habang nakasakay si Matthew sa kanya, at pinagsusuntok ito ng malakas. Nakita ko rin ang pagtalsak ng dugo mula sa lobby ni Josh, hate you bastard. Galit na saad ni Matthew. Pilit kong hinayla si Matthew papalayo kay Josh, at nang biglang may dumating na babae, at bigla na lamang akong sinampal, kaya napatigilid ang mukha ko, at bago pa man siya makalayo sa akin, ay lumapit itong muli at tinapunan niya ako ng masamang tingin at saka bamulong. You deserve it bitch. She looked familiar. Seems like I saw her before, I mean years ago. Tinulungan niyang tumayo si Josh, habang masama pa rin ang tingin nito. Hinayla na ako ni Matthew papalayo sa kanila, kaya tinging paumanhin na lang ang naipabatid ko kay Josh. Tumanggaw naman ito at pilit na ngumiti sa akin. Bago pa man ako makasakay sa sasakyan, ay muli akong tumingin kila Josh, the woman middle finger at me, and shout afterwards. Hindi pa tayo tapos Catherine, babawiin ko ang lahat ng ninakaw mo sa akin. Galit niyang turan pagkatapos noon, ay pilit niyang inaalalayan si Josh subalit itinulak rin siya nito. Napaupo ang babae sa semento at muling tumulim ang tingin nito sa akin. Pumasok ka na Catherine. Galit na tumingin sa akin si Matthew, at pilit akong pinapapasok, kaya wala na akong nagawa kundi ang sumakay na lamang. Someone's POV. Remember this Catherine, kukunin ko ang lahat ng kinuha mo sa akin. Mula kay Matthew na inagaw mo sa akin, hanggang sa pag-angkin mo rin kay Josh. Si Josh na fiancé ko at ang kababata ko. Si Josh na naging dahilan kung bakit ako naging ganito. Si Josh na mahal ko noon pa man hanggang ngayon. Maghihiganti ako Catherine, hintayin mo ang bagsik ng isang Celine Diaz. Pasensyahan tayo, nagmamahal lang ako, pero pati ang taong mahal ko kinukuha mo na. Mapait kong pinagmasdan si Josh, habang malalim na itong nakatulog, dahil nang dumating kami dito sa bahay niya kanina, imbes na magpalit ng damit at linisan ang sugat niya, ay nagpakalasing ito sa alak. Hindi ko maaatim na makitang nasasaktan at nahihirapan ang taong mahal ko, dahil sa kagagawan mo Catherine. Kumanda ka Catherine. Matthew's POV. Shock. I'm mad. Nang makita kong nagyayakapan sina Catherine, at lalaking iyon nagalit ako, na dumating sa puntong hindi ko napigil ang masuntok ang lalaking iyon. Matthew, saan mo ba ako dadalhin? Kanina pa tanong ng tanong si Catherine, pero ni hindi ko ito sinagot o pinansin man lang. Ano ba?
Saan mo ba ako dadalhin sabi eh. Sigaw niya na siyang nagparindi sa akin. Shucks. Will you shout up? Galit kong hinampas ang manubela at tumingin sa kanya. Don't shout at me Matthew. She's crying. Hate you Matthew. Stop crying now my baby ko. I don't mean to. I touch softly her face and kiss her lips. Hindi siya tumugon sa halik ko kaya mas pinalalim ko pa ang halik, kinagat ko ang pangibaba niyang labi, kaya't napaungol siya, at naiawang niya ang labi niya na naging dahilan para magkaroon ng puwang, para maipasok ko ang dila sa bunganga niya. Mas ginanahan ako nang sa kalaunan ay tumugon rin siya, ngunit para akong nagising dahil agad ako napalayo sa kanya. I'm sorry my cherry. I'm sorry, I'm so in love with you kaya ko nagawa yon. I'm sorry, please forgive me. Nag-iwas siya ng tingin, at may kumurbang ngiti sa kanyang labi, kaya hindi ko rin naiwasang ngumiti, sa kabila ng nagiinit na tensyon sa loob ko. She doesn't speak any single word, and she just goes straight looking at the road therefore, I start again the engine and drive at my penthouse, at the penthouse. Before she could out from the car, I opened the door and grabbed the chance to claim her lips again. And for the second time around, she responds to my kisses. I love you Catherine. I whisper and I carry her until in my room. I kept kissing her and I tried to strip her dress, she doesn't give a care. She just let me. Shucks, tell me to stop my cherry. I'm controlling myself not to take her but shucks. My man wants her so badly. I want you to continue. Matthew. She moaned that made me want her more. The fire inside me get more intensify. Shucks. I can't stop myself anymore my cherry. I want you now. I pleasure her and all she do is growling my name loud and wildly. I take her more than 3 times until midnight but after that, she begged me to stop cause she's so tired. Right now, I'm smiling ear to ear, cause the women who I am dreaming to sleep with is now sleeping at my side. I can't stop taking her last night, she's so beautiful and I can't resist her sexiness, hotness and beauty. I love her so much. I know, she's not yet ready to accept me again and I'm ready to wait. Ready to love me again, to give a chance, to commit herself to me again, and to love me forever. I softly squeeze her cheek and jowl and quickly kiss her kissable lips. She grunt but she's still asleep. Because of tiredness, I fall asleep beside the women I love the most.